Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Time check muna tayo. Philippine Standard Time po natin ay 4:58 ng umaga. Gising na at salubungin ang bagong umaga. O, smile ka muna dyan. Alam nyo, napaka-powerful po talaga ng ngiti ng isang tao. Hindi nyo lang alam, marami kayo nabibigyan ng pag-asa kapag nakangiti ka, lalong-lalo na sa umaga. Kumbaga, ito yung pinakamagandang way para simulan ng araw mo. Kaya naman, sabay-sabay po tayo maging positibo ngayong umagang ito. Live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center. Ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, una maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Mapapanood niyo rin kami via live streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Friday morning, January 10, 2014. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Sa ating world history, January 10, 1863 nang mabuksan sa publiko ang London's Metropolitan. Binuksan na ito para sa mga pasahero na may kaakibat na pong pamasahe. Ang 4 na milya na tumatagal ng 33 minutong biyahe ay may 7 istasyon sa pagitan po yan ng Farringdon Street hanggang sa Paddington. Alas 6 po ng umaga sa araw na yon, 6 na steam locomotives ang nagpasakay ng 30,000 pasahero. Sinasabing si Charles Pearson ang nagmungkahi na magkaroon na ng underground railway para ma-relieve na rin ang congestion sa London. Ang Metropolitan Railway Company ay tinatag noong taong 1854. Samantalang yun pong ika-63 araw na mula nang manalasa sa bansa ang Bagyong Yolanda. Sa putong ito, alamin na po natin ang update ng National Disaster Risk Reduction and Management Council tungkol po ito sa epekto ng Bagyong Yolanda. Ito po ang pinakahuling datos sila as of 6 a.m. kahapon, January 9, 2014. Unahan po natin sa casualties, umabot na ng 6,190 ang nasawi. Higit 28,000 pa rin ang sugatan at higit 1,000 pa rin ang nawawala. Para naman sa affected population, more than 3 million families o katumbas po ng higit sa 16 na milyong katao ang apektado sa 9 na rehiyon. Samantala, umabot naman ng more than 1 million houses ang napinsala mula po yan sa hagupit ng bagyong ito. At sa cost of damages naman, higit 36 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura. At para naman po sa cost of assistance, umabot na ito ng higit sa 1 bilyong piso mula po yan sa DSWD, Department of Health, LGUs at pati rin sa mga NGOs. So patuloy po nating babantayan ang updates ng NDRRMC, kaya naman tutok lamang dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Marami pang dapat malaman kaya magbabalik pa ang Panahon TV.